aking suhestyon, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil diyan po lalabas ang katotohanan kung Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manonood, please click po na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Harry Roque, sumausaw na rin sa issue ng pulburon. And guys, yan ang mainit na balita. Nag-vlog na naman itong si Roque na gusto niya ring pag-drug test itong si BBM. So, pagka tinignan mo naman at sinuri mo yung kanyang sinasabi guys, mamaya papakita ko yung video. So, kunwari ang sabi niya, nung una, itong si BBM daw, kilala daw niya. Mukha naman mabait, mukhang hindi naman daw gumagamit ng pulburon. Kasi guys, pinapakalat kasi, lalo na itong si Maharlika at yung mga ibang general, retired generals at mga iba pang anti-Marcos na gumagamit daw ito ng cocaine o sinasabi niya mga drugs. Kaya may video daw ito na pilit sinasabi na meron daw at maraming naghihintay kaya nga naging viral yan. At umabot pa ngayon sa puntong yung mga nagpapakalat niyan, lalo na itong si retired General Macanas na tinutugis na ng kapulisan at kakasuhan na dahil sa pagpapakalat ng fake news. So ayun sa Roque, sabi niya, kilala ko naman si BBM, mukhang hindi naman yan talaga nagpupulburon. Kaya nga daw siya sumama sa unit team kasi napakatahimik daw, talagang humble lang si BBM. Pero ganun pa man yan, sinasabi niya ganun guys. Kunwari lang siya, pero ang totoo niyan, parang nagdodoblikara siya, di ba? Kasi nga, sinasabi niya na kapag daw, halimbawa, totoo yan, pwede raw impeachable offense yan. Pwede ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos pag lumabas talaga yung video na yun. Kasi sabi niya, apektado kasi yung mga desisyon ng Pangulo. Lalong-lalo na sa pagdating sa anti-terrorist, di ba? Sa ICC. So, nabanggit yung ICC. Parang kumukonekta kay Duterte ang kanyang sinasabi. Kaya nga sabi niya guys, siguro mas maganda sabi niya kung ipapadrug test niya ang kanyang sarili. Ano ang kanyang humble. So, kung titignan mo, parang wala siyang alam, pero parang dinidiin niya na nagpupulburon talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit mo kailangan papadrug test, di ba? Kung naniniwala ka naman na hindi naman yan totoo. Ngayon, para daw sa taong bayan, although karapatan naman talaga ng taong bayan, pero bakit ganun ang kanyang rekomendasyon, di ba? Parang namamangka siya talaga sa dalawang ilog. Kunwari, hugas kamay siya, ayaw niya ng sakyan yan, pero nakita na natin, binlog niya na, di ba? Marami na rin itong mga viewers, lalo na yung mga retired general itong si Macanas, sila Maharlika, marami pang iba. So, yan ang gusto niya. So, parang tingin natin, parang may niluluto, di ba? Ang ating analysis dyan. Na, kasi nabanggit niya, impeachable daw eh. Parang ground siya, just in case. Magkakatotoo nga na itong si BBM ay may video na gumagamit daw ng pulburon. At hindi lang siya, di ba? Hindi lang siya. Pati yung kanyang asawa, dinadamay. At binabanggit din itong si Secretary Remulla. So tayo guys, hindi tayo naniniwala dyan. Nakikriticize tayo kay BBM pero sa issue na hindi naman yung pabagsakin ng gobyerno, kundi sa mga may kinalaman. Di ba? Kagaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa West Philippine Sea. Yan ang inaano natin, nire-raise natin. Sa presyo ng bilihin, sa inflation talagang kino-call out natin yung gobyerno ni BBM. Pero pagdating sa West Philippine Sea, talaga namang hinahangaan natin siya. Pero dito sa pulburon guys, wala tayong masyadong inaano dito.
analysis dahil nga inihintay natin kung talagang totoo. Tsaka lang tayo magbigay ng reaction. Kasi mahirap kung wala ka namang alam tapos magre-recommenda ka ng drug test mo siya. Parang sinabi mo totoo, di ba? So, dito hintayin natin kung ano man ang magiging resulta niya. Totoo man yan o hindi. Doon tayo magbibigay ng reaction. Sa ngayon, hindi pa tayo naniniwala na kasi wala pa tayong nakikitang pinapalabas na video. Sabi nila may video. So, dapat ang ilabas video, hindi lang puro statement, di ba? Para talaga malaman natin ng taong bayan kung totoo man yan o hindi. Pero sa ngayon, base sa kanilang mga sinasabi, gumagamit daw. Kaya ito na nga, gusto lang ipa-drug test ni Harry Roque. So, panoorin man natin guys yung kanyang mismong statement regarding sa usapin ng pulburan. Right? Pasok, Harry Roque. Naririnig ko rin yung mga sinasabi ni Maharlika. In fact, si Maharlika, nagulat ako na panay ang banat niya sa mag-asawa dahil nga dito sa pulburon. No? So lahat naman ng tao pwede magkaroon ng opinion, pero sa tingin ko naman, palibasa sinasabi ni Maharlika, hindi naman dapat paniwalaan. So ako, nanindigan pa rin ako na basta kakilala ko si PBBM, tingin ko mabuti naman ang kanyang pagkatao. Pero syempre, nasa likod ng isipan ko, si Maharlika matagal ng supporter talaga ng mga Marcoses. Yan talaga ang loyalist. At saka nung ako spokes, nag-i-interview niya sa akin, ang alam ko talaga, ang loyalty niya sa mga Marcoses. Pangalawa lang ang loyalty niya sa mga Duterte. Nakakagulat na all of a sudden, si Maharlika ang nangunguna pa dun sa pagbintang na gumagamit ng pulburon, hindi lang si PBBM, kundi si First Lady rin. Ang problema po ngayon, hindi lang si Maharlika nagsasalita. Meron na pong lumabas na dating sundalo na PMAR at kumpirmadong PMAR naman, yung parang Clemente yung pangalan, abay sila ngayon nagsasalita na rin ng withdrawal of support dahil nga daw po sa paggamit ng pulburon. Lilinawin ko po, wala akong personal ng pagkakaalam kung gumagamit o hindi ng pulburon si PBBM o si LAM. Pangalawa, kung gumamit man sa mga nakalipas na panahon si PBBM ng pulburon, wala rin akong pakialam. Bakit? Si Prince Harry nga, sa libro niya, umamin siya na gumamit din siya ng coke. Alam niyo kasi yung buhay mayaman, parang lalo na kapag nag-boarding school sa England, parang tanggap na yan, nakabahagi nila ng buhay. Hindi dapat, pero dapat tinatanggap na rin. Wala akong pakialam. Pero syempre, ibang usapan na yan, kapag presidente, ay di umano, ay gumagamit pa rin ng pulburon. Ulitin ko po hindi ako naniniwala. Wala akong bawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public sisisahig, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi Yan po problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM, ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan at syempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. Ayaw ko naman po na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang aking presidente. Gusto kong malinis din ang pangalan ni presidente at sa pamamagitan ng siyensya sa drug test, yan po ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. So yun guys, napanood nyo, di ba? So kayo nang umatol.
Kayo na humatol. Kung ano sa tingin nyo? Totoo nga ba talaga na may pulburing video itong si Pangulong Bongbong Marcos o sinisiraan lang talaga? Di ba? Itong si Harry Roque, kunwari walang alam, kunwari hindi niya sinasakin yung issue, pero ang totoo niyan, parang dinidiin niya na. Kaya nga siya nagre-recommenda, di ba sabi niya, kailangan niyang magpa-drug test para malaman ng taong bayan. So ako guys, sariling opinion ko, hindi ako naniniwala dyan hanggat hindi lumalabas talaga ang video. Kasi madaling sabihin yun eh. Diba? At marami na nagko-content yan. Mula noon, dami niya. Ako nga, hindi ko yung kino-content. Ngayon lang talaga kung kailan pumutok na ang balita tsaka lang natin kino-content. Pero sa aking pananaw, wala pa rin yan. Katotohanan. Kaya kung sinasabi nila mayroon silang prueba, ay sinasabi ni General Macanas, diba, may source siya, napanood na daw ng kanilang may GC pa nga daw yan, ng kanilang mga samahan. Pero bakit sila mismo walang video, di ba? Pwede kung source mo yan, pwede naman niyang ipasa sa iyo yan, di ba? Bakit hindi niya pinapasa? At dahil sa ngayon, tinutugis na nga itong si Macanas at siya na yung pinipin out na nagpapakalat ng fake news, di dapat nilabas niya na, nasasabi niya, oh ako, hindi ako fake news. O ito yung video ng pulburon. O, di ba? Pero wala silang nilalabas. Even si Maharlika, sila Bagong Lipunan, at kung sino-sino pa ang nagsasabi na may pulburon. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pa rin silang nilalabas. So, kayo guys, mag-comment kayo down below kung ano sa tingin nyo. Totoo ba o hindi? Malalaman natin yan sa mga darating na ano. So, hanggang dito naman po. Abangan nyo sa susunod ko lang. Thank you very much.